Lagay mo na dito mo yun yan. Kailangan ba dito yan? Ha? O ipibitin mo doon. Nung nakaraan Tuesday, pato na hulog doon. Asan yung PT before? Ha? Nawala. Ano yung kanina? Okay, anyway, sige. Meron lang tayong N25. Masaya na tayo. Yan. Okay, magandang morning. At humingi ng dispensa yung mga kasamahan natin, no? Na medyo mahuli sila. Dahil may masayang pagtatangkulo ngayon. Okay lang. So, magandang mga po at sa ngalan pa rin ng bumubuo ng pwersa ng Pro Media News Forum at sa kagandang loob ng Quezon City Sports Club sa pagbibigay sa ating lugar. Welcome po at isang magandang morning sa inyo lahat. Sa araw nito, ang mga dapat na makasama natin, ay maliban sa dalawang naririto ay si Pastor Boy Saicol. Hindi po siya pastor, no? Yun ang tuloy ng pangalan, pero palayo niya Boy. Pero bigla siya tumawag at sinasabi na ngayon pala siya iimbestigahan ng National Bureau of Investigation sa sala na kasabwat siya sa Sabah Estado. Lalo na pala, sumuporta ngayon sa soberenya ng bansa. Ang Department of Foreign Affairs, 3 oras kami magkausap ni Assistant Secretary Hernandez, si Raul. Umuho siya sa akin. Nung gabi, alas 7:30, nag-text siya, apologizing. Alas 8:30 ng gabi, bukas ako ng internet, 8:50, nagpadala ang Public Information Unit ng DFA. Regret. Pero binagyan, we don't accept your apology. And it's very regrettable on your part. Dahil wala tayong oras, napalitan sila. Okay, so wala. Si Boy Saicol, posibleng humabol. No? Pagka maaga daw yung matatapos, yung pag maaga matatapos yung investigasyon, ewan ko lang kung ano gagawin re-esmerado sa kanya. Guwapo pa man din. Mahilig sa guwapo si Ray. Okay. At yung isa pang kasama natin na manggagaling sana sa SSS at saka sa Civil Service, ewan ko kung makakaabot din. Okay? So, ang kasama natin po ngayon, kasama, ay mula sa PhilHealth, si Ginoong Delio Aceron. Mamaya, tatanungin po ito pagiging Aceron nito kasi marami kong nakasama Aceron. At of course, si Kalin Dabungkayre, kapanahon, ng Save Our Sovereignty, Solidarity for Sovereignty, na pag-usapan naman natin ay tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, hindi sa isang lang. At si Ka-Agi Gabellana, tungkol pa rin doon sa war, tungkol water for all referred movement. No? Pero unahin na muna natin si Caldelio, Asiron, magandang umaga po at maraming salamat sa oras na bibigay sa amin. Magandang umaga po, Sir Ed, at lalala na sa inyo lahat. At sa mga kasama mo, sa mga kita, sa ating Sir RJ, sa magandang umaga. Nandito po ang yung PhilHealth para magbigay po ng mga magandang updates, lalo po sa benepisyo. Maganda po yung talakay namin ni Sir Ed kanina, na kung ano yung mga kailangan i-improve sa PhilHealth, ang nais ko ipaalam sa lahat na nakikinig, na ang PhilHealth po ngayon ay mas proactive, kung saan yung mga ang dating kapintasan ay hanggang hindi lumalagpas ng 100,000 ang benepisyo ng PhilHealth, pero nais ko ipaalam sa inyo na meron na tayong mga bagong benefits na binibigay sa PhilHealth, mga tulad ng coronary artery bypass graft surgery, 550,000 po ang ating benepisyo kung kino-cover dyan. Total correction of tetralogy of halo, 320,000. Ito po yata yung Blue Baby. Tapos closure of ventricular septal defect with or without patch. Ito po yung mga batang may putas sa puso, 250,000 po ang package natin. At para sa mga kababaihan, na yung buwan ay buwan ng kababaihan, dilunsad din po ng PhilHealth ang cervical cancer. Covered na po yung chemoradiation with cobalt or primary surgery, 120,000. And yung cervical cancer chemoradiation with linear accelerator,
175,000. At ang una po inilabas na karagdagang benepisyo under the Z benefit package last year po ay yung acute lymphocytic leukemia o ALL na may standard risk sa mga bata, 210,000 po ito. Tapos yung breast cancer na nasa stage 0 hanggang 3A, 100,000 po. Prostate cancer na may low hanggang intermediate risk, 100,000. And yung tayo mga Pilipino, may tayo sa mga alat, yung mga mag-qualify po for kidney transplant na may low risk, 600,000. So yan po yung ilan sa mga bagong benepisyo na kinocover ng PhilHealth. Ang tawag po dito ay Z benefit package. Pag tinapin natin Z benefit package, ito po yung kay mayaman ka, mahirap pag tinamahan ka nito, talagang pilay po tayo, mahaba, matagal ang gamutan, at talagang nakabutas ang bulsa. So yan lang po yung mga ilang updates tungkol sa bagong benepisyo po ng PhilHealth. Maganda, yun yung intro ng PhilHealth. Pero kaya po namin kayo inimbitahan dito, ginawa si Ron, I for one, bilang isang host ng isang radio program at nagsusunod din sa diaryo at paano, marami ho akong mga listeners at mga friends sa Facebook at saka sa Twitter, nagipan sa mga regular ka-email ko na, no? Kung ako'y nasa ipamitilan pa, mga OFWs ito, land-based, LC-based, marami mo silang reklamo laban sa PhilHealth. Maaaring noong wala pa kayo. Kasi, sa ordinaryo kalagayan, huwag muna tayo sa abroad, dito, naranasan ko personally, na nalimutan lang ng wife ko na i-update yung aking membership contribution. Voluntary membership po. Na-disapprove it. Dahil wala pa naman isang quarter nung ma-hospital ako. 3 buwan ako sa hospital sa Gordon's Medical Center sa Olongapo. Hindi ako nakahingi ng discount kahit 5 duling. Pero napakahabot panahon ng member. At siguro may mga kasama dito. Hanggang ngayon ba yun pa rin yung sistema ninyo? Pag nakalimot na kami na kahit isang minuto sa kontribusyon hindi pa rin namin pakikinabangan ang aming membership o ang aming biyaya mula sa PhilHealth. So maganda po yung naipunto ni Sir Ed. So nais ko pala sa inyong lahat na under the individually paid program, dahil ikaw po mismo nagbabayad ng premium mo, ay binibigyan ka ng 3 buwan para magtulog. So kung sakasakaling nakaligtaan po, bayaran yung premium for that quarter, meron po tayong grace period na 1 buwan ulit after that succeeding quarter para bayaran yung nakaligtaang quarter. Under the individual paid program, dati po quarterly, semi-annual, annual basis at pagbabayad, 1,800 po isang taon. So isang araw po papakita ng 5 pesos or isang buwan, 150 pesos. So, dahil sa pala ng premium po ngayon ay 450 pesos. So, nakakalungkot po yung nangyari kay Sir kasi hindi na po na-avail. Kaya nga po, in-intensify po ng PhilHealth ang aming information dissemination campaign. Nakikita po natin, lalo-lalo dito sa individual paying members, na palay ang aming reminder na kailangan tuloy-tuloy bayad para sa pagganong nakataon, hindi po para maka-avail po ang ating member. Pero for that particular confinement, kasi po pag sa individually paying member, ang unang 3 buwan na hulog mo, yun po yung waiting period. So, pwede ka magbayad mula January hanggang March, may 3 buwan ka para kunin yung 450 pesos. Kung hindi mo na bayaran yun, pwede ka pang bumabol ng buong April para bayaran yung na mismong quarter na 450 pesos. Pag sakasakali